Ayan, isang pinagpalang gabi po para sa ating lahat. And para sa ngayon, for now, is makakasama niyo lang po muna ako through video recording dahil hanggang late po ang aking klase. So ngayon, thank you po sa nag-open ng ating prayer. And thank you din po kay Ate Nicole na magmo-moderate ng ating devotion for tonight. So before we start, let us pray. Lord God, maraming salamat Panginoon sa panibagong araw na ibinigay niyo po sa amin. Lord God, ipinagdarasal ko po na Ikaw Lord ang magbigay ng open heart and mind sa amin, na Ikaw Lord ang magpaintindi ng aming devotion for tonight. Kaya patuloy Diyos na Ikaw po ang maging sentro at kalagitnaan ng aming devotion for tonight. This is all we pray in Jesus' name. Amen and amen. So, thank you Lord. May question muna tayo for tonight. Ayan. How do you know if someone has truly repented? Does it involve more than simply feeling sorry? So, paano natin masasabi na nagrepent na ang isang tao? Paano natin nasasabi na totoong nagrepent na ang isang tao sa Panginoon? So, sa atin, bilang tao, one of the common misconception about the biblical repentance is nagiging tungkol ito sa emotion natin. So, tayo, we tend to measure kung totoo bang nagrepent ang isang tao, kung paano siya, how badly the person feels about themselves. Like kung paano ba siya nafe-feel sorry sa nangyari, sa nagawa niya. So, minsan, kadalasan ang mga tao, or minsan ako, ganun ko na-measure kung paano ba katotoo na nagrepent na ang isang tao. Lalo na sa mga tao na nakagawa ng hindi maganda sa akin, 'di ba, sa family natin. So, ang ating passage for tonight is manggagaling pa rin sa Lamentations. So, nasa chapter 3 na po tayo ng Lamentations. So, Lamentations 3 verses 37 to 42. Who can speak and have it happen if the Lord has not decreed it? Is it not from the mouth of the Most High that both calamities and good things come? Why should the living complain when punished for their sins? Let us examine our ways and test them, and let us return to the Lord. Let us lift up our hearts and our hands to God in heaven and say, we have sinned and rebelled, and you have not forgiven. So, thank you, Lord, sa pagkabasa po ng kanyang salita. So, ayun, meron tayong misconception sa repentance, kung paano ba natin masasabi na totoong nagrepent na ang isang tao. Pero the Book of Lamentations offers a different view. The mark of genuine repentance is more a matter of understanding than emotion. So, ang ating title for tonight ay Engine of Repentance. So, ano ba yung engine ng repentance in biblical context? Balikan natin yung verse 40. Sabi dito, let us examine our ways and test them, and let us return to the Lord. So, yung repentance, nagsisimula yan when we carefully consider our attitudes and actions, agree with God's assessment, and then turn to the Lord. So, yung repentance po pala is hindi siya about sa kung paano ba nafe-feel sorry or ako when I repent, 'di ba? It is not about how badly I feel about myself sa nagawa ko, but it is about kung paano natin binabalikan, 'di ba? Paano natin kino-consider, paano tayo nakakapag-isip, 'di ba? Kung ano ba yung nagawa ko, parang mali yung nagawa ko. Yung mali yung naging attitude ko, sumagot ako sa magulang ko, 'di ba? So, yun, doon nagsisimula yung
tunay na repentance natin sa Panginoon. Sabi nga, 'di ba, let us examine our ways and test them. Na i-check natin yung puso natin, i-check natin yung buhay natin, i-check natin yung naging attitude natin, naging actions natin, and ano ba yung mga consequence ng mga nagawa natin, 'di ba? So sa mga previous devotions po natin is ayun ang naging topic natin, yung mga consequence ng actions natin. So when the consequence happens, 'di ba? Doon natin napag-iisipan na ay mali yung naging action ko dito, 'di ba? Naging mali yung attitude ko dito. So doon tayo mas nakakapag-isip. And God calls us to return to Him. Na wag nating akuin ng lahat, wag nating sisihin ang sarili natin kasi walang perfect, 'di ba? We are not perfect. And God calls us na let us return to Him, na sa Kanya tayo magpaayos. Kasi hindi natin kayang ayusin ang sarili natin nang tayo lang mag-isa, 'di ba? The engine that drives true repentance is hope. So, yun yung sagot sa ating title for tonight, no? Basahin natin yung verses 31 to 32 ng Lamentations, chapter 3. So, balik lang tayo ng konti. Sabi dito, for no one is cast off by the Lord forever. Though He brings grief, He will show compassion. So great is His unfailing love. So, dito sa verse, so sabi nga natin, di ba, the engine that drives true repentance is hope. So, yung hope na yon is sinabi ng Lord dito sa verses 31 to 32. So, these verses 31, it is the conviction that no one is cast off by the Lord forever if they come to Him in true repentance. So, hindi tayo nakakalimutan ng Lord. Hindi tayo tinatakwil ng Panginoon. Kasi sobrang mahal niya tayo, di ba? And gusto ng Lord is we humbly come to Him, we accept our actions, di ba? We accept na tayo yung nagkamali. Hindi yung lalapit tayo sa Panginoon tapos parang magmamataas pa tayo, di ba? Na kasi ganito, ganyan. So parang parang may mga times na naninisi pa tayo ng ibang tao, di ba? So the Lord is convicting us na ang repentance is hindi siya kung paano natin magiging kung how badly we feel about ourselves, di ba? It is not about us. It is not about that. It is not about the emotion. Kasi sabi sa atin ng Lord dito sa verse 31, for no one is cast off by the Lord forever. So, tayo is hindi nakakalimutan ng Panginoon. And sa verse 32, it is the assurance, 'di ba? This assurance springs from God's own compassion. So sabi dito sa verse 32, so great is His unfailing love. So kapag tayo is we humbly come to the Lord, nagrepent tayo, 'di ba? Nagpaayos tayo ng puso sa Panginoon, and then nagrepent tayo, bumalik tayo sa Kanya, 'di ba? Kasi hindi tayo nakakalimutan ng Panginoon. Kahit na parang paulit-ulit yung mga nagiging routine na natin, yung mga nagiging bad behaviors natin na parang walang nagbabago, 'di ba? Pero God is calling us na let us humbly come to Him, 'di ba? Kasi hindi tayo nakakalimutan ng Panginoon. Hindi ka nakakalimutan ng Panginoon at lagi siyang nandyan para i-welcome tayo at para baguhin tayo ulit. So, the verse 32, 'di ba? It is the assurance na binigay ng Panginoon sa atin. When we hope to the Lord na iba kasi yung kapag may hope tayo sa Panginoon na kaya akong baguhin ng Lord. Kaya akong baguhin ng Lord,
kaya akong ayusin ng Lord, yung mga bad behaviors ko, kayang tanggalin ni Lord yan, yung mga tao sa paligid ko na hindi na fruitful, 'di ba? Kayang ayusin ni Lord yung buhay ko. So, this verse 32, His unfailing love, it is the assurance na kapag tayo ay nagkaroon ng hope sa Panginoon, 'di ba? Asahan natin na hindi tayo mapapagod sa Kanya. Na this unfailing love na meron ng Panginoon is cannot be exhausted. And ayun nga, 'di ba, mapapansin natin kapag talagang lumapit tayo sa Panginoon, kunyari may mga down times tayo, may mga 0 days tayo, 'di ba? Pag lumapit tayo sa Panginoon is andun yung hope and peace, 'di ba? Na kahit na kahit na parang alam mo na magulo yung paligid mo, ikaw sa sarili mo matatag ka, ikaw sa sarili mo meron kang peace na ramdam mo yung unfailing love ng Panginoon. Kasi hindi tayo mapapagod. Na kapag sinurrender natin yung sarili natin sa Panginoon, bibigyan niya tayo ng kapayapaan. So, etong Book of Lamentations, di ba, nakita naman natin na it is a book of lament ng mga paghihinagpis, di ba? So, it shows this book of Lamentations is nagpapakita rin kung gaano ba kalaki ang pagmamahal ng Lord, di ba? And yung unfailing love na meron ang Panginoon sa atin. Repentance is not about accepting the suffering. It is not true that when you repent, you will fill yourself with self-loathing. So, self-loathing means yung pagkakaroon ng self-hate. Diba? So, ayun nga, tulad ng sabi natin kanina, yung repentance is hindi yun nasusukat or hindi yun hindi tama na kapag ka nagrepent ka is you will feel yourself negative things, 'di ba? Kasi hindi gusto ng Panginoon 'yun sa atin. Ang gusto ng Lord is repentance is a biblical informed view of ourselves that we had been enlightened by God's goodness and holiness. So repentance is about we delight in the Lord. We hope in the Lord, 'di ba? Yung engine of repentance nga, sabi natin kanina, is hope. Na tayo is kahit na tayo ay may nagawang mali, hindi kalugod-lugod sa Panginoon, is we come to Him, na we are enlightened, na tayo ay nabigyan ng panibagong buhay, na tayo ay mas bumabangon araw-araw, mas lumalaban araw-araw dahil sa goodness, sa grasya at sa holiness ng Panginoon. We may be grieved by what we learn, but the ultimate goal is to compel us to lift up our gaze to God's mercy. So, okay lang na maghinagpis tayo, 'di ba, malungkot tayo sa mga nangyari, sa mga nagawa nating hindi nakalugod sa Panginoon, kasi doon mas natututo tayo, 'di ba? Kapag tayo is nasa out of our season or nasa parang rock bottom tayo ng buhay natin, is doon mas naipapakita ng Panginoon yung unfailing love na meron siya sa atin. And sabi dito, the ultimate goal is to compel us to lift up our gaze to God's mercy. So kahit na tayo is dumaan or dumaraan sa season, sa repentance natin sa Panginoon, ang gusto ng Lord is wag nating kalimutan na ipaalala natin sa sarili natin na siya ang Diyos na meron tayo, na merong grasya, merong mercy ang Panginoon, na He can turn the bad things into good things sa buhay natin. Magkaroon tayo ng hope sa buhay natin na kayang baguhin ng Lord, kayang i-turn ng Panginoon yung mga bad things na nangyari sa atin into good things, na kaya nating gawing testimony ang bawat testing ng buhay natin, 'di ba? Para sa ikag-glorify ng Panginoon. So, ayun, our hope in God is the engine that drives into true repentance. So, yun po ang ating devotion for tonight. I hope and I pray na meron pong natutunan ng bawat isa.
And to God be all the glory. Ayan, thank you Lord kasi natutunan natin yung kung ano ba yung engine ng true repentance, ng repentance natin sa Panginoon. So, ayan, para sa ating question for tonight, what have you learned about the engine of repentance? So, type nyo lang po sa in-call messages natin and babasahin po yan ni Ate Nicole. And thank you po sa nag-moderate nito. Thank you din po sa inyong pakikinig. And have a good night. Thank you guys.